Good morning, Australia. Goodbye. I go shopping again. Ng juice Juice. and chips. Chips, okay. You. Ay, yung salsa! Yung salsang $1. Mura yun, masarap. Spinach ba, Dad? Gusto mo or cabbage? Ah! Lettuce na lang. Lettuce yung ano yung ginagawa ni Kuya Rowan. Lettuce yun, di ba? Di ba? Hindi ko alam. Lettuce. Yun lang. Sige. Spinach. Chat mo na. Bye-bye. What a beautiful day! Morning! Morning. Yan, okay na. Nasarado yung pinto. Morning, no? Punta tayo ng Aldi. Kailangan mamili. Ay, susi. Sa akin, susi. Tingnan natin yung mailbox. Gonna check our mailbox. If we have a mail, kailangan kasi natin yung TFN. Hindi, TFN. Kung ano pala. Bopa. Hindi, yung TFN din. Basta, iniintay ako. Iniintay ako. So, walk slowly lang. So, let's go. Team Global Express. Let's go. Ang ganda, sarap ng araw ngayon. Nope. Cold. Motor na naman. Yes, sir. Hindi din tayo niyan soon. Little update. Wala naman tayong trabaho. Tanggal tayo sa sa Koto restaurant. Hindi tayo pang high-end na, or hindi rin naman talaga kasi natin din yun. Tanggal tayo. We made some mistakes. So, madami yun, mistakes. In one day. Wow, ganda na ibon. Wait lang. Ano? Birdie. So nice. Oh, nakikita niyo. Yun. We made some mistakes. And then, ultimately, same day, feeling ko, naramdaman ko na rin nung napagsabihan ako nung head chef / owner nung mismong restaurant. Which is na intindihan ko naman kasi mali. Though ang pagkakamali deliver the wrong food to the wrong table. Yan, hindi para sa atin sabi ni Lord we tried our best. Hindi kasi ko kaya yung ganong pressure, or na pressure lang ako kasi yung may-ari yung kausap ko or yung nagbibigay ng food. So takot, ganun, no excuse, pero thankful pa rin ako na experience ko yung ganong hospitality industry. At feeling ko sana, or wag naman sana na mapunta ako ulit sa ganung sitwasyon na hospitality ulit, kasi hindi siya biro, guys. Mahirap siya. Kaya saludo ako lalo akong sumaludo sa mga nasa hospitality. Yun, hanap ulit ng trabaho. God is still sustaining our family naman with the weekly food, monthly, or yung weekly din na bayad sa bahay and everything. Thank you, Lord, pa rin. Alam ko naman na darating yung time na it won't be like this. Lamig. Meron naman mga tumawag na for trabaho, like staff warehouse or yung warehouse team member. Yung iba na yun. IT, may IT. Waiting tayo doon. Praying na ma-push through tayo doon. God willing. Pero sabi ko nga, kung ano yung bigay ni Lord, kung ano yung nandyan, basta nandyan yung peace ni Lord, sige lang, kunin lang natin siya ng kunin. Kasi it's a blessing. Mahirap man, it's a blessing. God is preparing me, my family to something bigger
Hindi naman tayo dadalhin nga, sabi nga ni Mrs. Hindi pa tayo dadalhin ni Lord dito kung para lang papabayaan niya tayo bigla. So, kapit lang, laban, palag-palag sir. Kung ibibigay, thank you Lord. Pag hindi, thank you Lord. Ibig sabihin, may mas better or may piniprevent si Lord na hindi dapat mangyari. Yun, na-receive ko yung email kahapon na hindi na ako matutuloy doon sa restaurant. I didn't feel anything. Parang, okay. Parang expected ko na rin kasi na nung napagsabihan ako na, ay, GG, well played sir. Goodbye. Pero hindi naman ako pinahiya o whatsoever, walang ganun. Parang, pinagsabihan niya lang ako na, di ba, dapat alam mo na yung seat number, yun. Sabi ko naman, sorry lang ako na sorry. But, again, ganun talaga. Ay, isa pa natutunan ko dito sa Australia na everything is not personal. Kasi sa Pilipinas kasi parang, ay, pagkaya ganito, yung ganyan. Siguro hindi niya ako, it's all business. Never personal pala. It's never personal, it's just business. So, yun. Let it go. Thank you kay Ate Bel sa nagpatry sa akin doon. And then they gave me an opportunity to try the hospitality industry. It's a new experience. Nakatry na rin ako ng bakery. Nakatry na rin ako ng hospitality or yung restaurant, kitchen hand. Grabe, ang daming pinaparanasan si Lord, pero it's okay. It's all part of His plan for something bigger, something greater. So thank you Lord. Good. Next target natin is to get a license. Isang buwan na tayo kalahati dito. Labre tayo lisensya, pero kailangan natin mag-lisensya as soon as possible. Kasi may mga employer na naghahanap ng Australian license. So, para sa mga pupunta dito, yan ang una-una nyo nga asikasuhin. Or, kung gusto nyo, yung tax identifications nyo, yun, online lang naman yun. Yung BOFA, yung healthcare nyo, may healthcare kayo. Yun, basta para sa akin, at pala inuna ko talaga yung lisensya. Though kahit wala ka pang kotse, okay lang yun, basta may lisensya ka kasi primary identification mo yun eh. Lamig. Alam mo, hindi ka napapagod sa init, pero na ano yung katawan mo sa lamig. Parang gusto nyo painitin ng painitin. So dito na tayo. Mamalengke muna tayo. Or shopping. Ay, tapos na tayo grocery. Mapa tayo ng $60. Dalawang karne, dalawang juice, milk, olive oil, chips, and lettuce, maybe spinach. Dalawang salsa. Mahilig kasi kami sa salsa. Ano ba? Yun, cheese, ham. So, dami-dami rin naman. Magkano yun sa peso? 1.7? 1.8? Not so bad. Lakad tayo ulit pa uwi. Kasi dito ang kukit yun. Hello. Bumibili sa sa Woolies. Lagi sa Aldi. Kasi sabi ng mga tao or kahit mga kapatid ko, pinakamababa ang Aldi all the time. So, all good. All this all the way. So, lakad tayo pa uwi. BRB, mabigat eh. Okay. Pagod. Pero, tingnan natin kung gaano kadami yung... Mamaya mo na ipasok yan. Lalagay ko lahat ng mga nabili natin. Sa worth $60 in Australia. Wait. This is what you can buy sa $60 sa Australia. So, beef, pork, tsaka beef.
Ilang kilo to? Nearly 1 kg each. Extra virgin na oil. $11, $12. Dalawang juice. Cheese. Bumili ako ng cheese. Kaya ako bumili ng cheese kasi bumili ako niya to. Ito ay 89 cents lang. Parang 30 pesos lang. Bagang dalawa na ito pang snacks. $60 for you. Whew,